Paggabi na ng paggabi, may kinikwento ko. Ayan, nakikita nyo? Pwedeng may nakasilip doon sa taas, di ba? Mamaya pagtingin natin, merong white lady doon na nakasilip sa bintana. May kasama na tayo. Akala ko ako naman kinanino eh. Ayaw mo ako nag-iisip. Coffee. Hindi mahalo yun, pre. Islam. Kapwa eh. Talagang habang tumatagal, pag nag-iiba na yung goal mo, yung focus mo, nababawasan din yung mga kaibigan mo. Kasi syempre, dahil sa responsibilidad na rin, unti-unti namin yung paglalagay ng ano dito kahit sahig lang dun sa taas ng puno. Hindi naman siya treehouse. Kung ba magkakaroon lang siya ng isang sahig. Sa mga team Kapanalig, at gusto ko lang batiin ng happy birthday si Kanoy bukas. Happy birthday, Kanoy. Simulan ng magkulitan kasama si Louie TV. Magandang hapon mga Kapanalig at welcome na naman sa panibagong vlog. At ito'y karuktong lamang ng vlog ko kanina, no? At yan, magagabi na. Buksan muna natin yung mga ilaw dito para, ayan, may liwanag. Malapit na lumubog ang araw, oh. Ayan po, palubog na po talaga. Kita nyo yung ano, yung ibang kulay. Ayan. Tapos yung doon, bubuksan na rin natin. Akit na muna ako sa taas, bibisitahin ko kung ano nangyari doon. At itong bakal, iiwan ko muna sa loob para mas safe. Wala pa rin si Kadede ngayon eh. Ako pa rin mag-isa. Pero hindi ko muna siya kukontakin. Pipilitin kong ano. Tatry ko na maging mag-isa dito kahit mga maikling oras lang. Yung mga tipong madilim na. Para matesting ko naman yung aking tapang. Para kung talagang no choice at ako ay maiiwan dito mag-isa, handa na ako, di ba? Hindi na ako parang naiilang-ilang na natatakot. Normal lang naman yun kahit sabihin yung tatuan ako. Natatakot pa rin ako syempre lalo na dito medyo malayo sa daan. Diba? At wala ka agad, hindi ka agad makakasigaw ng help, wala makakarinig sa'yo. Then joke lang. Huwag tayo mag-isip ng ganun. Ayusin ko lang to. Tara na. Ray. Medyo masakit ah. Tara na. Baba na, baba. Ngayon pala ako bababa dito simula kaninang pagdating ko. Namiss ko tong bahay. Kailangan talaga makuha na yung pinto para maikabit. At maging safe na talaga. At makabitan ng kawayan pang samantala. Mga bintana. Wala. Yung damit ko. Mga sinampay ko. Nandito na. My goodness. Pasok na tayo sa taas. Hello. Kamusta kayo dyan? Ay, nakakamiss naman dito. Ay. Buksan natin ang mga switch ng ilaw. Siyempre maraming salamat ulit kay Daddy Oms, kundi dahil sa kanya wala tayong ilaw dito. At ang switch ng ilaw doon sa baba. Ayun oh. Okay, bukas na. Nandito na yung ating ano. So bukas ko na lang siguro i-set up, no? Kasi gabi na rin. Hindi na rin naman ako makapag-workout ngayon at pagod sa biyahe. Bukas ko lang sa inyo papakita kung paano ba gamitin to. Yan. Alam ko naman na halos lahat sa inyo alam na kung paano gamitin yan. Ang akin lang, meron pa kasing iba na hindi familiar sa gym. So, ipapakita ko rin sa inyo bukas kung paano, di ba? Bago muna tayo umakyat dun sa taas, tambay muna ako dito sa baba. Namiss ko rin dito eh. Siyempre gamit ko ang aking in-order na upuan. Tamang tambay lang. Magdidilim na maya-maya eh. Hindi ko alam kung kaya ko pang tumambay dito pag madilim na. Aminadong takot, no? Ay. Hop ya. Dito muna tayo. Ay. Tamang tambay lang. Tamang upo. Ay. Ito nakakamiss dito eh. Sarap kasi dito habang nag-e-edit ka. Tapos mayroong lamesang maliit. Yung lamesang maliit hindi ko makita yung kanina pa ako paikot-ikot dun sa baba ng bahay. Hinahanap ko yung pinaka-stand ng lamesa. Hindi ko makita.
Kaya sabi ko, ito na lang upuan. Sarap to habang nag-i-edit ka tapos nakapatong lang dito yung mga gadgets mo. Tapos nakatanaw ka lang sa ano, sa tawag dito, sa kawalan, 'di ba, sa paligid. Relaxing. Ito yung isa sa nakakamiss dito talaga, yung katahimikan. 'Di ba, tahimik. Ako lang maingay. At eto, padilim na nga po ng padilim. Buti na lang talaga meron tayong ilaw dito, no? Ayan, napakalaking bagay. Salamat ulit kay Daddy Oms. At yan, tinatakot ko na yung sarili ko ngayon kung ano-ano na iniisip ko. Pwedeng may nakasilip doon sa taas, 'di ba? Mamaya pagtingin natin, merong white lady doon na nakasilip sa bintana. O kaya diyan sa sulok-sulok, 'di ba? Huwag naman. Nagbibiro ako pero bigla ako nakaramdam ng takot. My goodness. Huwag naman po. Joke lang 'yon. Alam nyo, palabiro ako. Baka mamaya magpakita nga sila. Pero syempre, kailangan pag natapos ang bahay, ipa-bless, 'di ba? Para mas maganda. Kumbaga maalis kung ano mang meron, 'di ba? At ma-clear. Yun nga. Maalis o ma-clear, pares lang naman 'yun. Wala pa si Kadede. My goodness, hindi pa rin siya bumabalik. Parang sinusubukan niya ako. Tingnan natin kung hanggang saan yung tapang ni Kapanalig. Hindi ako babalik hanggat hindi niya ako kinokontak. So yun ang ginagawa ko ngayon. Hindi talaga ako kumokontak sa kanya na nasaan ka na, pre. Kumbaga gusto kong tumayo sa sarili kong paana kahit ako mag-isa dito. Walang problema. Kasi sabi ko nga sa inyo, hindi ko pa po na-experience na ano dito, mag-stay mag-isa, matulog. Na ano ko lang, na-experience ko lang, matulog mag-isa doon sa taas. Tapos may tao sa kubo. Pero yung sasabihin mo na ako talaga mag-isa, hindi pa. Ang tagal ko na dito, no? Si Utol nasubukan na, tsaka si Kadede nasubukan na yan. Kasi minsan si Kadede hindi nakapunta, si Utol lang nandito. Ayun, nakakatulog naman siya. Pero hindi raw talaga ano. Syempre hindi mahimbing yung tulog mo, parang pagising-gising ka. Dito kasi na-experience ko kami dalawa ni Budang, no? Dalawa na kami noon. Punta siya dito, tapos ginawa ng mga kasama ko umuwi para magkaroon niya kami ng oras sa isa't isa. So yun, mga 6 hanggang 9 okay pa eh, mga 10 ganyan, 11 okay pa. Pero alam mo yung tahimik na ng mga alas 12 na ng gabi, tapos konting kaluskus lang na hindi ka na mapakali kasi syempre ikaw lang mag-isang lalaki, tapos kasama mo babae pa. Kumbaga ganun yung pakiramdam ko. Medyo mahina ang loob ko sa mga sa mga kunyari sa dilim, ganyan. Kunyari ihiga ako sa madaling araw, punta ako dyan sa banyo, tapos pagkatapos ko di madilim na, feeling ko may sumusunod sa akin. Ang inaano ko lang, huwag kang tatakbo, utak mo lang yan, hindi yan ano. Kung lalaki ka, puro tattoo ka pa, baka sabihin takot ka, di ba? Hindi ako maano, lumilingon lang ako, pero sa utak ko lang naman yun siguro. Kung meron man, hindi naman sila nagpapakita at wag naman sana. 'Di ba? Ganyan ang kalakas ang trip ko. Ako mag-isa dito pero kung ano-ano pinagsasabi ko, 'di ba, pinagkukwento ko. Para ano naman, meron thrill yung ating usapan ngayon, hindi lang kung ano-ano lang. Tapang ko kasi maliwanag-liwanag pa eh, oh. Ewan ko lang mamaya. Tignan natin. Yan na, malapit na. Ito kasi mahirap dito eh. Kasi syempre sa sobrang tahimik ka, pag minsan merong nalalaglag na nyog, ganun. Yung manok, minsan kakaluskos, 'di ba? Hindi natin maiwasan sa lakas ng hangin, biglang may kakalabog. So sa likod ng utak, hindi natin maiwasan talaga mag-isip ng kung ano-ano eh. At talagang pinanindigan ni Kadede na hindi pa siya dumadating ng ganitong oras. Talaga sinusubukan niya ang aking tapang ngayon, ha.
Nung bata kasi talaga ako, talagang sobrang takot ako noon. Talagang hindi ako maiwan sa bahay. Nagwawala ako talaga pag ako yung naiiwan. Naalala ko ba dati, batang-bata pa ako noon. Naiwan ako sa kwarto. Tapos may patay doon sa tapat ng kapitbahay namin. So naiisip ko baka mamaya bigla akong magpakita sa akin yun sa tapat bahay lang. Iyak ko na iyak. Tapos yung alam niyo iyak ng bata na yung talaga naglulupasay ka. Tapos ang tagal kasi talaga ako lang talaga mag-isa sa loob ng bahay. Hindi ko alam kung nasa na sila noon. Hindi ko rin matandaan Talagang uhugin pa ako ng mga time na yon. Tapos sobrang, syempre pag bata ka, di ba, pag umiyak kayo, parang kakapusin ka sa hininga. Yung mga ganon. Ganon talaga. Sobrang takot ako. Pero syempre habang tumatanda ka, nababawasan naman yun. Yung mga sobrang takot. Dati hindi ako nakapaglakad sa mga madilim. Pero ngayon, ayos lang, nakapaglakad-lakad na, kaya na. Syempre 32 na ako, magpapaano. Sabagay may mga edad na ganito na talagang hindi kaya, di ba? Kasi pag meron ako nararamdaman, o sa utak ko lang yun, nararamdaman ko, umaano yung tenga ko, parang gumagalaw siya ng gano'n, yung parang tumitibok. Hindi ko alam kung ano. Sa ngayon wala naman. Ayos naman itong lugar na to. Tsaka lagi naman kasing tahimik nga, pero may nagaganap naman na ingay, 'di ba? Kasi yun ang importante sa isang lugar, kailangan meron ding part o araw na nag-iingay kayo para sabi daw umalis naman yung mga kung ano man nakatira. Paggabi na ng paggabi, may kinikwento ko. Ayan, nakikita nyo? Yung langit nakikita nyo? My goodness, kakatakot. Maganda pa yung ganyan, pero pag madilim na sa paligid, aruy, baka mamaya may mga mata na dyan na nakasilip Di ba malalim yan? Baka mamaya sumilip ng gano'n nanilisip ko yung mata, nakagano'n Wag naman. Mamaya tatawagan ko na si Kadin. Pre, nasa ka na? My goodness, sabi mo punta ka na agad. Yan, dumidilim na talaga. Pero nandito pa rin ako At ayusin ko muna yung tulugan sa taas para makapagpahinga na rin kahit papaano. Ayan. Yung mga gamit kasi nandun sa loob ng tent. Nang umalis kami nung nakaraan para pumunta sa birthday ni Kadede, ni Kuya, linagay ko halos lahat ng gamit doon sa tent sa loob. Pasok muna ako doon. Ayoko na natakutan ayoko na magkwento ng kung ano-ano dahil ako nga lang mag-isa dito. Yeah, let's go. Nakasindi na naman lahat ng ilaw. Liwanag na. Pasok pa tayo. Ay. Tala. Akyat ko na to. Sindihan pa natin yung ibang ilaw. Yun. Di ba? Maliwanag ang buhay. Nandito na tayo sa taas at may mga ebidensyang naiwan dito na merong nag-inuman. Ayan po, ito ng pichel. Ang gin. Kitang-kita ang ebidensya. Ito po, sa oras na ito, hindi nila naubos. Pero ayoko minom dahil ako'y nagpapagaling. Pero isa na ubos naman. Mahusay. Pampatulog talaga dito yan Nandito na tayo sa tent. At yan. Time check lang tayo. Anong oras na pa kayo? 6:42 pa lang naman. Maaga pa, Yan. Ito yung isang problema ko kaya hindi ako makapag-content sa isang lugar na ako lang mag-isa Di ba usong-uso yun? Pupunta kayo ng kunyari isang lugar, tapos pagpapaiwan ka doon, wag stay ka ng 3 to 2 days. Kakaloka. Naging bakla bigla. Kaya natin to, diba? Kaya yan. Bakit? Akala ko di ka na pupunta Patatagal mo. Tinapos mo? Kala ko di mo na ako babalikan Kala ko wala ka nang malasakit sa akin
Nandiyan na si pare Kadede. At dumating siya ng ano. Anong oras na ba? 7:37 dahil nga naintindihan natin meron siyang ginagawa doon sa kanila, no? At yan. Hindi siya dumating, talaga matutulog ako mag-isa dito eh. Hindi ko talaga siya kukontakin eh. Pero hindi ko rin alam. baka pagdating ng mga maghating gabi na, "Fred, nasaan ka na? Ba't hindi mo ako binalikan?" Kasi pare Kadede, akala ko hindi na ako mahal ni pare Kadede. Akala ko hindi na ako babalikan dito eh. Sabi ko, pag ito mga alas 10 wala pa, hindi na ito babalik eh. Madaling ako. Nagmadali ka ba? My goodness. Tinapos ko yung Ano? frame ng pinto, dalawa. Okay, natapos. Okay na. Okay, alright. May kasama na tayo. Akala ko naman kinanino eh. Hindi mo ako nag-iisip. Joke lang. Alright. Ang sarap. My God. Buti na lang maraming ilaw dito ngayon. Pero kung ano, yung katulad dati na wala pang ilaw to, naku po, siguro, magdidilim pa lang, hindi na ako mapakali. Okay, marami na ano eh. Marami ng ilaw eh. Sarap na matulog. Kumbaga, feeling mo safe ka na. Ayos. Sisipon na naman ako. Ang lamig pa naman dito. Mamaya pagja-jacket na ako. Ako lang mag-isa dito. Ang buhay lang, yung spotlight, solar, tsaka yung taas. Yung laboy. Oo. Ayaw mo na maliwanag. Ayoko. Makikita ko ng multo. Nakikita ka ba? Oo nga. Kaya dapat talaga nakasarat. Oo nga no. Bakit ka matatakot na madilim? Hindi ka nga makikita ng multo nun. Okay, 8:27 na. At susubukan ko na matulog para bukas maaga magising at magawa yung mga pwede pang gawin dito. No? Good night. Bukas na tayo magtakutan. Pag maliwanag. Huwag ngayong madilim ha. Lumipat muna ako dito sa tent kasi malamig, sinisipon ako. Si Kadede dun muna sa duyan. Good night mga kapanalig. Bukas na lang. Good morning mga kapanalig! Umaga na naman at ituloy natin ang vlog. Naririnig na naman natin ang mga ibon dito sa kapanalig. At sumikat na ang araw ngayong oras na ito. Good morning! Kape-kape na, kain-kain na. Medyo gumagana ang pakiramdam ko ngayon. Coffee! Hindi pa halo yung pre. Lang. Apa eh. Kulang pa kami sa mga upuan na maliliit. Para talagang pati sila masarap yung pagkakape sa umaga dito. Ito nakaharap po. Good morning po. Lamig! Ang pagsitang kita. Kitang-kita nga eh. Didilim yung ulan. Oo nga. Ulan ba ngayon? Ulan, tila eh. Ulan ngayon? Ulan, tila eh. Ah, gano'n? Okay. Pag naulan man, titila. Okay lang para nadidiligan kahit papaano yung halaman. You know? Ulan. Sarap. Ang daming nagsasabi, mga kapanalig na bakit halos tuwing uwi ako sa Nabotas, nagkakasakit daw ako. Nagkakagout, ganyan, sinisipon. Siguro naninibago sa naninibago. Dito malamig naman, pero pagdating doon, kasi minsan naka-aircon, tapos nakahubad, tapos minsan pawis. Hindi ko na pupunasan yung likod. Tsaka pag dito kasi,
umiinom nga kami, pero sa umaga naman nagtatrabaho, pinagpapawisan. Kumbaga, nagiging gumagana yung katawan, nagiging active. Hindi kasi katulad sa Nabotas. Syempre pag uwi ako doon, nandun yung mga tropa natin, maaya, may inom, kunyari mga beer, ganyan, di maiwasan. Syempre, na-miss ko sila. Tagal namin hindi nagkakasama, tagal ko rin dito. Hindi talaga maiwasan. Kaya ang dapat talaga, disiplina sa sarili, no? Kaya ganun talaga nangyayari. Walang exercise kasi sa Nabotas. Pag doon, talagang pahinga lang, tulog, nood ng TV. Ang pinaka-exercise mo lang doon, pag bababa, minsan magugas ng plato, ganyan. Exercise lang namin ni Budang yung pag magkatabi kami. Pero syempre, alam niyo na, pag ganun talaga, dito puro trabaho, as in, hindi naman as in puro trabaho, may mga panahon na halos puro relax din. Pero doon puro halos relax talaga at aya ng mga kaibigan eh. Hindi mo maiwasan yun. Parte ng buhay natin ng kaibigan na kailangan nating balikan, yung mga nakasama natin noon pa, di ba? So baka isipin nila na bago ka na eh. Doon na sasabihin nila. Iba talaga pag nayaman na nagbabago na. Yun mga sabihin eh. Hindi, lang, naiba lang ng focus, naiba lang ng goal. Pero naman talaga eh. Alam mo naman mga Pinoy. Depende na lang sa kaibigan mo yun kung anong iisipin nila kung hindi ka na gano'n nakakasama. Eto mga nababasa ko lang dun sa Facebook na talagang habang tumatagal, pag nag-iiba na yung goal mo, yung focus mo, nababawasan din yung mga kaibigan mo. Kasi syempre, dahil sa responsibilidad na rin, kahit hindi pa naman ako pamilyado, pero may mga anak na rin naman ako, di ba? 2, hindi pa ako kasal, pero may mga bills na rin akong kailangan bayaran. Nangungupahan nga lang kami sa Nabotas. At syempre yung sarili pangangailangan at yung mga pangarap na kailangan gawin ko dito sa Kampanalig at yung mga iba pang gusto kong mangyari, diba? Kaya syempre iba na dati na parang happy go lucky ka lang, kung tama ba yun, na talagang puro kasiyahan lang yung ginagawa mo, yung wala ka ibang iniintindi. Nabanggit ko na naman dati sa vlog, diba? Magbabayad ng mga bills mo, yung parents mo, yung lola mo, kung sino-sino man. Wala ka pang ganong responsibilidad. At maiintindihan ng mga taong yan, may iba na ring goal ngayon, mga goals ngayon, no? May mga iba na ring ginagawa. Iba kasi yung hindi naman sa iba talaga yung mga taong walang ginagawa, kumbaga. Kaya talaga hinahanap-hanap pa rin ng mga kaibigan na hindi naman sinasabi kong hindi ko hinahanap-hanap yung mga kaibigan ko. Tulad yung nasabi ko, kumbaga, unahin ko muna din yung sarili ko para mag-grow, di ba? Sa totoo lang, ang dami na talagang nagbago. Hindi na ako gano'n nakakasilip sa GC naming magkakaibigan. Sa ibang org, hindi na ako gano'n nakakasilip. Kasi talagang nagpo-focus ako kung anong meron ako ngayon eh. Pero alam ko na naiintindihan naman nila yun. Habang nakaupo kami dito, mga kapanalig, sabi ni Kadede, unti-unti namin yung paglalagay ng dito kahit sahig lang, dun sa taas ng puno. Hindi naman siya treehouse, kuba magkakaroon lang siya ng isang sahig, tapos lagyan lang namin ng harang sa paligid para kahit nandun sa taas, safe na tumambay. Kahit wala lang bubong, no, pre, no? Kahit walang bubong. At yung harang yung gano'n, yung sa upo lang natin. Oo. Oo. Ang gano'ng kataas? Hanggang doon? Tatas-tasan natin kanti. Oo, para hindi pangit tignan. Tsaka pag dito kasi, nasa gitna masyado tong
nasa gitna masyado tong pinaka ano, Naman yan natin yan, huli nakuha ng sahig. huli. Oo nga, nasa gitna yan. Oo, sa gitna. Oo. Pero iangat natin Oo, angat. para maliit lang yung pinakagitna ng ano. Tapos dito na rin tayo gagawa ng hagdan para hindi makain ng space. Tama, pag ganun. Tignan natin yan. Medyo mahirap gawin yun, pero unti-unti lang namin. Kumbaga hindi namin siya matatapos ng mga siguro ilang buwan kasi kulang pa kami sa mga materyales eh. Siyempre alam niyo naman yung budget natin, ipinupundar talaga natin sa bahay at iniipon natin. So kung meron tayong mga bagong project, hindi natin pwedeng ibuhos lahat, no, ng pera para sa isang project. Kumbaga hanap lang kami ng mga materyales katulad ng mga kahoy na tira dito nung ginagawa pa yung bahay. Pwede namin gamitin dito, no. At balak na rin namin ano, lagyan muna ng pangsamantalang bakod. Hindi naman sa pagdadamot sa lugar, 'di ba? Ano kasi minsan may ano, basta-basta na lang nakakapasok sa area. Mga bata delikado. Oo, tsaka may mga bata na ano, nung nakaraan may nakita raw si Kadede na hindi naman kami ano, ayaw lang namin na may maaksidente mismo sa loob ng lupa ko na magiging konsyensya pa namin, 'di ba? Wala kasing tao dito nung nakaraan. Syempre si Kadede hindi naman makapag-stay palagi dahil nga may responsibilidad dito sa bahay. May mga bata daw doon sa kubo tsaka dito sa bahay na umaakyat doon sa hanggang doon sa taas yung hagdan natin, hindi pa matibay yun. Pwede siyang tumumba. Concern lang din kami, no? Concern lang kami. Kaya lalagyan muna namin ng pangsamantalang bakod. Ano bakod yung pre? Yung sinasabi mo yung pa XX na gano'n? Cycling tuloy wire. Yun na naman ilalagay namin. Tapos yung pinaka ano niya, baka pwedeng pinaka poste niya, ano na lang muna. Hindi, ganun na rin yung magrekta tayo ng semento na yung may bakal na pa ganun, tapos may bakal na pa ganun para may kakapitan. Kung para yung nakikita ko sa mga ano, sa mga may-ari ng lupa, pag nagpapakabit sila ng ano, ng bakod, barbed wire pa nilalagay, di ba? Barbed wire ba tawag doon? Pero mas magaling ang cycling bar. Cycling wire, hindi nakakasakit. Alam niyo naman, palaging merong mga happenings dito. Pag barbed wire, baka pagising nung lasing, tusok-tusok. Tusok-tusok na yung parte ng katawan niya. Alam mo, naglalagay ng gayon para yung ayaw silang pasukin lalo. Oo, yung mga ano. Hindi, ano na naman yun, talagang Trespassing sa lupa. barbed wire talaga, nalagay na yun sa malalaking lupa at hindi masyadong malapit sa bahay. Katulad, kunyari, pag-aari mo yung malalaking property katulad ng pag-aari mo yung malalaking property. Tama. Tama niya. Kunyari, yung mga ganyan, yung malalayo sa tao, pwede mo ilagay yun, barbed wire. Pero kung talagang babakod mo sa bahay mo yun, tapos malapit lang, parang alanganin. So sabi ko, kahit dito, wag mo nalagyan ng wire. Para talagang maganda ano, wire ng bakod para makikita pa rin natin yung maganda ng view. Plano ko diretso lang dito. Kasi itong lupa ko diretso na yan. Tapos pa ganyan, hanggang dyan sa taas, hanggang dito sa may dahon na pa ganyan, hanggang dito sa may mga sako na yan, hanggang doon sa baba. Sabi ko, gano'n na lang gawin para medyo makamura pa din. Yan, diretso lang hanggang dito lang yung bakod. Tapos dito haharangan na yan pa ganun. Yan, tapos may pinto lang, may pintuan lang. Oo, di ba sumingot pa ako? Sorry excuse me, may sipon Kumbaga magiging pinto doon sa may kubo. Tapos dito, kung gusto bumaba, meron lang pinto dito. Dito may harang na. So ewan ko na lang. Bagay, pag dito sila lumusot, dito pa rin sila dadaan, 'di ba? Sa hagdan, sa gate pa rin. So hindi basta-basta makakapasok. Kasi marami na rin tayong gamit dito, hindi na rin natin na masabi. Pero hindi ko naman sinasabing delikado dito sa lugar namin, no. Sa Kalaka, wala naman, natagal na namin dito. Syempre, ikaw for safety na din, lalo na pag sa gabi. Hindi, yung alam mong safe ka na merong protection kahit yung parang harang na yun, di basta makakaano. Kumbaga makakalusot yung mga multo na lang, tsaka yung mga aswang na lumilipad, di ba? Yan, pasensya na kayo puro daldalan lang yung naganap ngayon mga kapanalig. At mamaya sa akin next vlog, papasusuporta tayo kay Kadede. Set up na natin yung ating pang gym, di ba? Papatulong tayo baba dito yung mga plates. At yung pinakita ko nga po sa inyo kahapon na bar, para maumpisahan na natin kahit papaano, para pagdating ng summer, di ba? Parang yung katawan natin, mga Derek Ramsey na, ayan, yung mga model talaga. Pati si Kadede magugulat kayo, mga ano na to, katawan to ni
Sino ba yung mga sikat na Arnold Schwarzenegger? Oo, yung mga ganong katawan, talagang bulk na bulk. Tatawag ng bulk ba o bulk? Bala na kayo. Sikat na ang araw. Woo! Goodness. Napakasarap dito sa Kampanalig. Good morning, good morning. Napasarap na tayo sa kwento. Okay, nakapagpasa na ako ng video. At dito ako sa taas at si Kadede nandun sa baba. Marami tayong mga plano ngayong araw na ito. Maglilis-linis at yung sinabi ko sa inyo na i-set up natin yung gym. Mga equipments ko dito para hindi naman mabulok at para makapagsimula tayo ng exercise. Every morning bago natin simulan yung araw, makapag-exercise kahit papano, pagpawisan at lumakas ang ating katawan. Sabi ko nga, pag tayo pinagpapawisan, nag-exercise tayo, mas lumilinaw ang ating pag-iisip at nagiging healthy. Wow naman, makapagsalita, parang walang gout. Diba? Ito, pilitin natin kasi disiplina talaga ang kulang sa sarili. Kaya nangyayari itong mga bagay na to no? At syempre, dasal-dasal din, no? Kay Lord, maraming salamat. Yan, dahil hindi niya ako pinapabayaan kaming lahat dito. At sa inyong lahat mga kapanalig, maraming salamat po talaga sa sumusuporta, sa mga solid kapanalig natin na hindi bumibitaw hanggang ngayon. Ilang taon na pero nandiyan pa rin kayo. At sa mga bagong subscriber natin na ayan, nakikita kung ano yung ating content. Welcome po dito sa Kampanalig at welcome sa buhay namin ng Team Kapanalig. At sana ma-enjoy nyo ang mga simpleng content na magagawa namin. Ang content po namin ay hindi halos pare-parehas. Merong seryoso, merong kalokohan. Pero mas madalas po ang seryoso pag sa mga vlog po dito, no? Kung gusto nyo pong makita ng may mga kalokohan, i-follow nyo na lang po ako sa aking Facebook page. Dahil ibang-iba po yung mga content ko doon tsaka dito. Kumbaga, dalawang ano po yung pinapakita ko Dalawang ako yun Sa Facebook po, puro kalokohan. Pero dito sa YouTube, yung mga buhay-buhay po dito sa probinsya, no? Pero ako pa rin to, mga kapanalig, no? Hindi po ako nagpapanggap. Kumbaga, pinapakita ko lang na kung ano yung dalawang side ko. Pwede sa pang seryoso. Pwede rin naman tayo sa mga pang comedy at mga kalokohan na vlog, no? Na mga binds. Kaya kung gusto nyo kayo follow, ayan, punta lang kayo sa Facebook, Facebook page, yung Louie. Ang dami ko na kasing Facebook page at sana ito magtagumpay na talaga na hindi na siya magkaroon ng violation. Siyempre, kasalanan ko rin kung bakit nagkakaroon ng violation, di ba? Siyempre, sa kalokohan, minsan hindi natin control. Ano tayo ni Meta, ni Facebook, no? Pero, ayan, pipilitin ko ngayon na makabalik talaga sa Facebook kahit anong mangyari. Kahit busy tayo, mag-upload pa rin ako doon para maayos yung ating page. Sayang yung mga page ko, paresa na yun, 100,000 plus followers na nung mga dati pa. Pero nabaliwala lang dahil nga hindi na masyadong nakakarating sa mga followers, sa mga subscribers yung aking mga video kasi parang restricted na ba siya ang tawag doon. Hindi parang hinaharang na. Kaya hindi na talaga halos nakikita. Sinubukan ko mag-upload ng mga nakaraan na videos doon sa aking lumang page. Pero wala na talaga wala nang halos nakakapanood, hindi na nakikita. Isipin nyo, nasa 126,000 plus na followers yon. Ang makakanood, wala pa sa hundreds, 'di ba? Imposible. So baka nga hinaharang. Baka totoo nga po yung mga ganun, no? So ang dami ko na naman daldal, makapahaba na naman tong vlog natin. At gusto ko lang ulit magpasalamat sa inyo lahat. At sana hanggang huli, dyan lang tayo, no? Walang iwanan. Maraming salamat po talaga. At hintayin nyo na lang po yung mga ibang vlogs pa namin dito ng Team Kapanalig. At hinintay lang natin si Kautol na makauwi dito para tatlo na kami dito. Shoutout pala sa mga Team Kapanalig. At gusto ko lang batiin ng happy birthday si Kanoy bukas. Happy birthday, Kanoy. Pasensya na hindi kami makakapunta dahil nga alam nyo na nagpapagaling pa ako, may gout pa ako. Syempre automatic pag kami nakarating hindi ako makakahindi na naman sa sa inom. Pero happy birthday pare, salamat sa lahat ng suporta mo sa Team Kapanalig. Welcome ka naman palagi dito. At syempre kay Daddy Oms, ayan, shoutout kay Daddy Oms, no? At namimiss ka na namin. Ingat ka dyan. Yan, sa mga Team Kapanalig, kung boy, magpagaling ka. Ayan, sa lahat ng tropa natin na nakasuporta sa Team Kapanalig, kay Kagrasa, kay Jumong, kay paring JP, syempre kay Kuya JP, no? Na ay mag-vlog ka na, seryosohin mo na, Kuya. Para kahit papaano ma-monetize na rin ng yung channel. Meron pa ba akong nakalimutan? Yan,
mga nakasuporta sa atin sa Team Kapanalig. Kung hindi ako nagkakamali. Nabanggit ko na naman lahat, no? Ayan, kay Ka-Brush Up. Yan, maraming salamat. Saan pa ba? May nakalimutan pa ba ako? Kay Kadede. Wala na, no? Okay na, nabanggit na natin lahat. Kaya hanggang dito lang po mga kapanalig. I love you all. Lagi tayo lahat mag-iingat.